الحمد لله ذي الفضل والجود والكرم والإحسان. أشهد أن لا إله إلا هو شهادة أرجو به النجاة يوم البعث والحشر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kamakailan lamang ay lumipas ang isa sa pinakadakilang buwan. Ito ay ang dakilang buwan ng Ramadan, na kung saan ay sinamantala natin ang mga pagkakataon na ito dahil alam natin na ang paggawa ng mga kabutihan at mga gawaing pagsamba sa loob ng buwan na ito ay walang kapantay at pinakamainam ito kay Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit, lingid sa ating kaalaman na mayroon pa palang pinakamainam na mga araw na kung saan ito na ang pinakamainam na araw na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala sa balat ng lupa. At mas mainam pa ito sa mga araw at gabi ng buwan ng Ramadan. Ito ang unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. At ito ay pinapatunayan at pinapatutuhanan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith na kung saan ay kanyang sinabi, Afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr. Ang pinakamainam na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng araw na nilikha niya sa buong mundo ay ang unang 10 araw sa buwan ng Dhul-Hijjah. Subhanallah. Ang Allah subhanahu wa ta'ala mismo ay sumumpa sa banal na Quran sa Suratul Fajr dahil sa kadakilaan ng panahon na ito, ng mga araw na ito. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Wal Fajr, wa layalin ashr. Sumpa sa bukang liwayway at sumpa sa unang 10 gabi sa araw ng Dhul-Hijjah. At alam natin mga kapatid, na kapag ang Allah subhanahu wa ta'ala kapag siya ay sumumpa sa isang bagay o sa isang panahon, ito ay isang palatandaan na ang panahon na ito at ang pagkakataon na ito ay naglalaman ng mga dakila, biyaya at malaking gantimpala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanyang alipin na gumagawa ng mga kabutihan at gawaing pagsamba. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung ikukumpara natin ang buwan ng Ramadan at ang unang 10 araw ng Dhul-Hijjah, katotohanan at katiyakan na ang unang 10 araw mula sa buwan ng Dhul-Hijjah ay higit na mainam mula sa mga araw at gabi ng buwan ng Ramadan. Bakit mga kapatid? Sapagkat sa buwan ng Ramadan, maaari natin isagawa ang mga gawaing pagsamba katulad ng sala, ng zaka, pag-aayuno, subalit hindi natin pwedeng isagawa ang isa sa mga haligi ng Islam. Ito ay ang pagsasagawa ng Hajj. Kung ikukumpara natin ito sa unang 10 araw ng Dhul-Hijjah, dito ay maaari natin gawin ang iba't ibang uri ng mga gawaing pagsamba at mga kabutihan. Natitipon dito ang 5 uri ng haligi ng Islam, ang sala, ang zaka, ang pag-aayuno, at higit sa lahat ay ang pagsasagawa ng Hajj dito sa unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. Mga kapatid, sa unang 10 araw ng Dhul-Hijjah ay napapaloob din dito ang tinatawag nating Yawm Arafah, na kung saan ay sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na ang sino man ang magsagawa ng pag-aayuno sa araw ng Arafah ay hihilingin ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kapatawaran para sa kanya mula sa isang buong taon na nagdaan at sa isang buong taon na hinaharap. Ibig sabihin ay patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo ang 2 taon kapag ikaw ay nag-ayuno sa araw ng Arafah. Mga kapatid, kung noon ay pinapangarap natin na umabot ang ating buhay sa pagdating ng buwan ng Ramadan, mas higit at karapat-dapat na hilingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na abutan natin ang unang 10 araw ng Dhul-Hijjah, sapagkat wala nang hihigit pa sa kainaman nito kapag ikaw ay gumawa ng mga gawaing pagsamba at mga kabutihan sa loob ng araw na ito.
Pakinggan natin ang sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith, "Ma min ayamin al-amalu as-salihu fiha ahabbu ila Allah," yani al-ashr min Dhul-Hijjah. Sa pinakamalapit nitong kahulugan, wala nang ibang araw na kung saan ang paggawa ng kabutihan at mga gawaing pagsamba sa loob ng araw na ito ay higit na mainam para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wala nang hihigit dito mula sa unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. Ibig sabihin, ang paggawa ng kabutihan sa loob ng unang 10 araw ng Dhul-Hijjah, mga kapatid, ay walang makakapantay sa laki ng gantimpala nito kung ikukumpara sa mga ibang araw maliban sa 10 araw ng Dhul-Hijjah na ito. Dahil dito nagtaka ang mga sahaba radhiyallahu anhum. Dahil alam ng mga sahaba na ang pinakamainam na gawaing pagsamba kay Allah ay ang tinatawag na jihad. Ibig sabihin ay ang pakikipagbaka at pakikipaglaban sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang pinakamainam na gawaing pagsamba na kanilang nalalaman. Kaya nagtaka sila at nagtanong sila, "Qalu ya Rasulullah, wala al-jihadu fi sabilillah?" Sabi nila, "Ya Rasulullah, maski na ang pakikipaglaban sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi nito mahihigitan ang mga gawaing pagsamba na ginagawa ng alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala kapag ito ay kanyang ginawa sa loob ng unang 10 araw ng Dhul-Hijjah." Anong sabi ng mahal na propeta? "Qalu wala al-jihadu fi sabilillah." Sabi ng mahal na propeta, maski na ang pakikipaglaban sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi niya ito mapapantayan sa laki ng gantimpala kapag ikaw ay gumawa ng kabutihan sa unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. Maliban na lamang, sabi ng propeta, "Illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsi wa lam yarji' min dhalika bishay." Maliban na lamang sa isang tao na kung saan ay iginugol niya ang kanyang mga ari-arian at mga kayamanan para sa pakikipaglaban sa landas ng Allah, at siya ay nakipaglaban mismo ang kanyang sarili. Siya ay lumabas upang makipaglaban sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala pagkatapos siya ay namatay, nasawi, at siya ay tinatawag na shahid. Yun lamang ang makakapantay sa laki ng gantimpala ng sinumang taong gumawa ng kabutihan o mga gawaing pagsamba sa loob ng unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. Kaya mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, hilingin natin sa Allah na insyaAllah ay abutan natin ang unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. At dito ay pagsumikapan natin, pagsamantalahin natin ang mga pagkakataon at oras na ito. Ang lahat ng alam natin ng mga gawaing kabutihan, pag-aayuno, pagbibigay ng sadaka, mabuting pakikisalamuha sa ating mga kapamilya at mga magulang, pag-aayuno, lahat ng alam natin, pagsasala ng mga sunnah, gawin natin sa abot ng ating makakaya. Sapagkat ang pagdadakila mo sa mga dakilang araw na ito ay kabilang sa pagkatakot ng iyong puso para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Ang sino man ang magdakila sa mga dakilang araw o mga palatandaan ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Iyon ay isang palatandaan ng kanyang pagkatakot. Ang pagkatakot na mula sa puso. Pagkatakot mula sa kanyang puso para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang hindi magdakila sa mga araw na ito ay isang palatandaan na hindi ganap at hindi kumpleto ang kanyang pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.